Hello, magandang hapon uli sa inyo lahat mga kababayan ko. So, matagal nang na-publish ito eh. Almost a week na yata. Napapakinggan ko na ito. Ngayon lang ako nagkaroon ng time na pag-usapan nga muna natin to. Itong nabasa ko na, ano ba ito? Halos 19 million graduates functionally illiterate ayon sa PSA. What do you mean functionally illiterate? Sige nga, pakinggan nga natin to. Kung ito yung iniisip ko, nakakabahala ito. Halos 19 milyong Pilipino na nagtapos ng senior at junior high school noong 2024 ang functionally illiterate ayon sa Philippine Statistics Authority sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education. Ibig sabihin, hindi ito marunong magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa. Humigit kumulang 24.8 milyong Pilipino na may problema po sa pag-unawa sa isang simpleng kwento. Para Hindi naiintindihan yung yung simpleng kwento. Uy, to be fair, na-experience ko yan. Yung ganyan, yung, di ba nasa nasa advertising ako, nasa marketing ako eh. Yung alam ba, magkakabit ng signage, yung yung nag-meeting na kayo sa yung mga newbie ito eh. Yung mga rank and file. Alam mo yun, yung nag-meeting na kayo yung talagang binabaan mo na yung level ng pagpapaliwanag para talagang ma-make sure na makuha yung instruction. Hindi pa rin nakukuha, men. Totoo ito, hindi ito biro. Ako, I'm not saying na super talino ako, no. Hindi naman ako matalino. Contrary doon sa sinasabi nila na nagtatali-talinuhan ako. Minsan may lutang moments ako. Meron man isang bagay na hindi ko naiintindihan kahit na kinuwento na sa akin or inexplain sa akin. Yun ang kadahilanan ko doon ay lutang ako or lumilipad ng isip ko siguro that time. Pero hindi to the point na yung pinag-focusan ko na hindi ko pa rin nakukuha. Kahit pa paano naman. Hindi ko sinasabi na ubod ako ng talino, pero pagka nakabasa naman ako ng instruction, 90% of the time, nakukuha ko naman yung instruction na binibigay sa akin. 'Di ba? Hindi naman yung katulad nito na ano ba yung sinabi niya? kasama Yung problema po sa pag-unawa sa isang simpleng kwento. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si kadalasan, alam mo, tingin ko, pabor pa nga yan sa mga politiko ngayon eh. Pag mga ganyan, sasamantalahin yan, lalo na mga manluloko, sinasamantalayan yung pagiging ganyan ng mga kababayan natin. Kaya nakakapanloko sila. Ma'am Erlinda Alfonso, ang presidente ng Quezon City Public School Teachers Association. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Hello, magandang tanghali po. Teacher Erlinda, nakakaalarma po itong inilabas na datos ng PSA. Kapag ba sinabing functionally illiterate ang isang senior high school at junior high school graduate, paki-explain nga po sa mga nanonood sa atin, ano po ang ibig sabihin niyan? Ayan. Gaya nga po na nasabi ninyo kanina, hindi na po kami nagtataka na may ganyang data na inilabas po ang PSA dahil nga po kahit ako mismo bilang guro, saksi ako sa laganap na learning crisis ngayon meron tayo. So pag sinabi natin functionally illiterate, hindi po talaga siya nakakaunawa ng kanyang binasa kahit simpleng teksto lang po, hindi niya talaga Hindi na daw. siya nakakaunawa ng kanyang binasa kahit simpleng teksto lang po, hindi niya talaga maunawan. Kung baga, wala po siyang comprehension. Kahit simpleng As in zero comprehension. matematika, Grabe naman yun. yung core fundamental, wala rin po, mahirap po talaga kayo. Kaming mga guro ngayon, kasi nga po, laganap po talaga ang learning crisis dito sa ating bansa. Pero di ba supposed to be, kaya nga nag-convert sa K-12 kami. Di ba? Kaya nga nag-K-12 kami eh. Kasi di ba yung mga panahon ng tito at tita dyan, yung mga matatanda dyan, di ba? Ang high school nyo 4 years eh. Tama ba? Hanggang grade 6. Tapos first year high school, second year high school, third year high school, fourth year high school. So 4 years yung high school.
Tapos, di ba kaya nga in-improve, ginawang K-12 nga para ano para, ano tawag dito? Ah, para lalong maging maayos yung edukasyon natin. Ang isang mga pagbibida dati sa K-12 na yan, kapag ka nag-graduate ka daw ng K-12, alam mo yung competitive ka daw, 'di ba? Unlike daw yung dati na mababa daw kasi ang tingin sa mga high school graduate nung araw Unlike daw pag nag-graduate ka ng K-12, yung parang nag-vocational ka na daw, something like that, no? Pero patunay dito parang sablay Kung may ganitong data na lumabas, na nakikita naman natin sa dami ng Pinoy na mahina naman talagang umintindi. 'Di ba? Hindi ko sinasabing isa ako sa mga matatalino, no. Pero basic instruction, katulad ng sinabi ko, basic instruction kaya ko naman. 'Di ba? Pero talagang may mga Pilipino na yung talagang ang hirap talaga makagets, no? Ako, katulad ng sinabi ko, kung may time na hindi ako makakakuha ng instruction or hindi ko naiintindihan, it's either lutang ako, lumilipad ang isip ko nun. Pero I guarantee you naman na kung nasa tamang pag-iisip ako at nakarinig ako ng instruction, makukuha ko naman kahit papaano. Although na siguro sasablay ng konti, dahil hindi naman ako ganun katalino, pero makukuha ko din naman yung instruction. 'Di ba? Kung may chance na hindi ko makuha instruction, either lumilipad ang isip ko nun or preoccupied ako. Pero yung ganito, nakakatakot ito kasi itong mga gumraduate na to, ito yung future ng Philippines 'Di ba? Lagana po ang, ano po ulit yung teacher? Learning crisis po natin, malawak po ang ating learning crisis. At bukod po dyan, nasa 24.8 million na Pilipino Dami. ang sinasabing may problema sa Kaya nangunguna sa survey si Willie Rebillame Hindi, joke lang ha. Wala namang kinalaman yun siguro dun. May kinalaman ba yun? Comprehension naman yung Sa bagay, halimbawa, ang akala siguro nila, ang nako-comprehend nila na ang trabaho ng senador ay mamigay ng pera, si Willie Rebillame talaga ibuboto mo. unawa sa isang simpleng kwento. Bakit hinayaang makagraduate po o mag-move up yung mga ganito po? Ito, ang theory ko dyan, ang tanong ni, anonymity to, Cheryl Cosim, ang tanong niya ganito. May problema sa pag-unawa sa isang simpleng kwento. Bakit hinayaang makagraduate po o mag-move up yung mga ganito po? Di ba, ang nakikita ko kasi dyan, nung araw kasi, uso yan yung hindi ka makakagraduate. Ngayon kasi, syempre, iniisip din nila kung hindi makakagraduate ito, dadagdag pa ito sa mga bagong estudyante pa. Kulang na nga tayo ng classroom, 'di ba? Siksikan na nga tayo, tapos magre-retain ka pa. Dahil siguro sa dahilan na 'yon, alam mo 'yon, yung parang hindi na talaga siya, parang kailangan, sige na nga, okay na 'yan. 'Di ba? Naranasan niya naman ang maturuan, okay na 'yan. Kahit hindi pa natin talaga nako-confirm na na-absorb niya yung natutunan niya. At isa pa, ang problem diyan, nakikita ko yung mga subjects ngayon, parang ang dami-dami. 'Di ba? Yung mga may anak na diyan. Yung mga subject ba ng anak nyo, yan din ba yung subject nyo no nag-aaral kayo? Parang ang dami-dami na sometimes hindi na kailangan. 'Di ba? Dapat nga ang pagtutuunan na lang diyan yung mga basic, una-una yung sa mathematics talaga, sa English yung number 1 sa English yung subject verb agreement 'yon. Tapos history, pwede rin para alam niya yung bansa niya. Pero meron pang mga alam mo yung, let's say, ito, sa college ko naman naranasan to. Sa bagay, college to, iba naman itong usapan na to. Pero parang ganito nangyari, katulad nun, sa college, may mga minor subject pa
Meron na ngang subject na history, meron pang subject na Rizal. Ano naman ang pakialam natin sa buhay ni Rizal? Yes, okay naman na kailangan malaman mo yung yung buhay ni Rizal. Pero sapat na siguro na i-recognize siya na oo, si Rizal ay ating pambansang bayani. Siya yung nagsulat ng mga gano'n na lang. Pero yung pag-aaralan mo pa kung sino ang nasa love life ni Rizal, alam mo yun, hindi na talaga importante. I don't know, may ganun ba sa ngayon? Sa mga nag-aaral ngayon na sa K-12? May mga subject bang ganun? Di ko na matandaan yung napag-aralan namin sa K-12 eh. Pero sana ang pagtuusan nila yung basic, pangalawa pang problem dyan, nakikita ko, yung mga teacher pa. Kaya nga katulad doon sinabi ko doon sa unang vlog ko kanina, isa rin dapat ipagbawal din ang cellphone sa classroom eh. Isa rin yan eh. Ultimo sa estudyante, gawa nila ng paraan na yung mga cellphone na yan, i-deposit yan bago mag-start ang klase. Sa ayot sa gusto mo, kahit na sabihin mo lihim yan, magsi-cellphone yan ng lihim eh. Pati teacher din, ganun din. May mga teacher na nagbablog. 'Di ba? Hindi na maintindihan yung yung talagang layunin nung pagtuturo eh. Ayun nga po, Miss Cheryl. Kasi po ang ating curriculum, yung matatag curriculum, pinopromote po nila yung mass promotion na kahit hindi ganun na kahusay ang bata, kailangan po naming ipasa. So, mass promotion po ang matatag curriculum sa ngayon. Kaya kahit kami mismo teacher, nahihirapan talagang sa aming... Hindi naman pwede yun. Hindi naman pwede yun. Damdamin na ipasa po yung bata. So, sabi nga natin, medyo... Ano pa silbi ng pag-aaral na yan? Diba? Anong purpose nun? Ba't pa nag-aaral yung mga yan kung wala din naman palang kwenta yung mga grade? Mahina siya. Okay. So, sabi nyo nga po, yun ang sinasabi sa matatag curriculum. So, yung pong particular na tinutukoy dito na mga graduates noong 2024, ito po yung resulta nitong sinasabi nyo kailangan mag-mass promotion or... Opo. Okay. Pero, as an educator, ano po yung nakikita ninyong naging pagkukulang sa ating Tsaka supposed to be dapat mabilis nang matuto ang mga bata ngayon eh. Kami, madali na dapat kami matuto dahil sa tip ng fingers namin, malalaman na namin yung sagot eh. Unlike before, no, yung kayong mga tito-tita dyan, mga lolo at lola, pumupunta pa kayo ng library, di ba? Bumibili pa kayo ng libro nun. Ngayon, pag may katanungan ka, andyan ang cellphone, Google ka kagad eh. 'Di ba? Ang bilis ng information ngayon na makuha na napaka-ironic na bakit hindi nakakapitalize yan ng mga estudyante ngayon or dahil sa sobrang dali na. I mean, isa ring problem yan eh dahil alam nila na madali nang malaman ng isang bagay. Wala na silang gana na pag-aralan talaga dahil alam nila na may Google naman. Nakakasama din, Pero sana, yan ang mahirap din eh. I-regulate din kasi yung internet eh. Nagpo-promote din kasi ng katamaran yan eh. Yung internet. Education system. Sabi nyo, parang lumalabas na kayong mga teacher, napilitan na lamang ipasa to kahit na alam nyo hindi ka pasa-pasa yung mga estudyante? Opo, malaki po talaga yung problema. So sabi na nakikita namin, kailangan talagang tutukan ang edukasyon dito sa ating bansa. Una po sa lahat, dapat doblehin ang budget sa edukasyon. So kailangan din natin i-overhaul yung ating curriculum na kung saan... Ano naman yung budget na naman? Ano naman yung budget na naman yan? Dapat hindi natin i-a-adapt ang curriculum na galing sa ibang bansa. Dapat mag-create tayo ng sarili nating curriculum na kung saan... Na naka-design sa, sa learning capabilities ng mga batang Pinoy.
lapat talaga sa mag-aaral dito sa Pilipinas. Isa pa yan, yung mga classroom, kulang. Yung technology natin, yung mga computer nga 1:50 kung tutuusin sa mga public school. Yung mga teachers, kulang po. Kaya may mga teacher na tinuturuan po na 1:50, 1:60, 1:80. Oo, masyado ng ano yun, ano? Masyado ng sobra na yun. Hindi na, mahirap nang ipasa yung knowledge dun eh. 50 na, na estudyante. 'Di ba? Mahirap na yun eh. Po tayo sa ganong bilang na kung saan dapat 1:35 lang po. So kulang na kulang po talaga ang teachers dito sa ating bansa. Sa pagkakaalam ko po, kailangan po natin ng 150,000 teachers para ma-achieve po natin yung 1:35. Kasi kung overcrowded naman po talaga ang isang classroom, wala po talaga tayong maibibigay na kalidad na edukasyon dyan. Kasi yung attention span ng bata, iba-iba na rin po. Masyadong maigsi na sa panahon po na ngayon. 20 minutes na magturo, after 20 minutes, iba na po ang nasa isip nila. Lalo na po kung crowded po talaga sa classroom. TikTok na nasa isip mo. At masasabi po natin, this is very alarming. Humihina ang pag-iisip ng bawat ng ating mga estudyante. Mag-ano nga tayo, 'di ba? Kailangan ma-fix nila 'yan. Mag-time travel nga tayo nung yung mga kapanahunan nyo. 'Di ba? May nakita akong page dito ng page dito ng ito, puntahan nyo to, maganda ito, no, yung kulay at kasaysayan. Natuklasan ko tong page na to, may nagpasa ba sa akin? Or nadaanan ko lang? Kung makikita nyo tong page na to, parang nagta-time travel kayo dito sa Pilipinas. Diba? Ayusin ko lang ha. Ganito yung buhay dati, no? Walang internet, walang social media, walang TV. May TV na siguro pero pang mayayaman lang ang TV. Yung mga picture makikita nyo dito. Katulad dito, ito yung kauna-unahang ng jeep, no? Kinuha lang naman yata ang design ng jeep na to sa military jeep ng ng US Army, di ba? Yan, yung mga ganyan. Sorbetes. Makikita mo nung araw, no? Itong ganito, pero yung mga damit ng mga kabataan nung araw, hindi siya talaga pang mahirap. No? Makikita mo dito na yung status ng pamumuhay ng Pinoy noon ay maganda. Kasi kung makikita mo diyan, although may naka-apak dito, pero naka-polo siya. 'Di ba? Ito si Kuya nakasapatos pa nga oh. Parang ang ganda ng nung dati. Ano to, sa Sampaloc, Manila oh. May mga kabayo. Siguro ang sarap pa ng simoy ng hangin yan. Wala pang pollution nun. Tamo yung mga worker nung araw oh. Lumber trucks and workers. Ngayon, naka-t-shirt, naka-shorts, naka-jersey ng basketball. Hindi, nung araw talaga ang nila oh. Kahit sa simpleng trabaho, formal eh. Ito, yung mga estudyante nung araw, 1953. Diba? Ganyan ang itsura ng mga nag-aaral nung araw. P. Gomez Elementary School. Kalimitan yung mga nag-graduate na yan, mga mga nagiging engineer, nagiging abogado pa, nagiging successful na businessman. 'Di ba? Tsaka talaga yung pananamit nila dati noon, talagang may pagka-formal. Ito naman mga Americans, may 3 Pinoy na nandito. Kasama nila. Mga damit din ng Pinoy noon araw, Ano to? Tingnan natin.
pista ng Pilipinas, may mahaba. Baduy. Ito yung ito yung Spotify nung araw. Jukebox. Ito ba yung yung mamimili ka nung yung plaka na isasalang? Pucha, kahit nagbebenta ng panggatong naka-polo no? Tinaheros Bridge, Malabon City. 1910s, 1920s. Siguro nasa era ng 1910s ito laran. Pucha, nakatambay ka lang sa sari-sari store. Ganyan pa yung pormahan mo, no? Mga lola. '60s. Alam mo, ano napapansin nyo? Ano napapansin nyo sa mga picture na to? Sa tingin nyo, ano yung common? Walang matataba, di ba? Walang, talagang ang mga tao nun kasi, hindi pa usang diabetes nung araw. Mga fit pa talaga yung mga tao nun. Kasi, wala pang social media nun, wala pang computer. Lahat ginagawa ng manual. Magnolia o 5 cents yung drink. 1960s. Ito 1946 naman. Ano ba to sa Avenida? Post-war. General Luna Street intersection within the walled city of Intramuros. Sa Intramuros to. Royal Barber Shop. Wala pang K to 12 nito, no? '30s? Plaza Duete. Parang ang boring ng buhay dati, no? Tuberculosis program daw 1961. Ito may nakaabot na sa inyo nito, no? Gayet, Pip. Mas natural ang tunog ng Philips. Philips radio. Tindahan ng 1946. Boatmen 1940s. School nung 1920s daw. '87 Letran. Mga produkto nito, no? Mga successful na tao siguro. '37 somewhere in Manila. Gamit na gamit ang kalabaw sa syudad. Siguro ang pangit na amoy lang nung araw yung ebak ng ng mga hayop. Philip Morris, 1950s. Delia Razon. Hindi ko nakilala to. Television and radio turntable. Ito yung entertainment system nung araw, home theater. Dipihit. But si Manuel L. Quezon mukhang foreigner. Nagtatagalog ba to?
Sabagay, ama ng ano yan eh, no? Ng wika or whatever. Pero mukha siya Amerikano, no? Dumaguete. Yung mga Amerikano pa, oh. Mga pormahan nung araw eh, no? Malulupit na rin. Yolanda Marquez, oh. Okay din naman pala itsura ng mga Pinay nung dati. Flor de Jasmin. Bago mag World War II. Okay na rin pala. Charito Solis, no? Ito yung, ano, yung mga tito sa Okay Kapere ko, ito ba yon? Narinig ko lang yun eh. Siya, no? Ganito pala itsura ni Charito Solis dati. Purico. 1900s class picture. Hanap si mga pormahan nila, no? Formal na formal talaga. 1970s, Tandang Sora. Medyo ano na to. Medyo nababakas ko na yung kahirapan ng Pinoy dito. 1970s. Maruha. Sino to? Amalia Puentes. Makati Post Office. Ham, 50 cents. Egg, 35 cents. Sino to? Eddie Garcia. Medyo matanda na itsura din ni Eddie Garcia dito. 1966. Ang Purico ay isang sikat na tatak ng vegetable shortening sa Pilipinas. Purico. MBC. Dante Rivero, oh. James Dean ang ano, no? Ang labasan niya dati, no? Bacolod. 1819 sa Pasig River, makikita natin na ang mga Pilipino naglalaba sa tabing ilog. Anyway, 'di ba? Tingnan niyo tong ano ha. Tingnan niyo itong page na to, Kulay at Kasaysayan. Victoria Theater, 1945 sa Pasig. Calle Rosario sa Binondo. Lito Legazpi. Saan to? 1940. Noong 1946 ay isang makasaysayang panahon para sa Maynila na nagmarka sa paglipat ng Pilipinas mula sa kolonyat na pamamahala tungo sa kalayaan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Hulyo 4, 1946, nakamit ng Pilipinas ang ganap ng kalayaan mula sa Estados Unidos, kung saan si Manuel Rojas ay nanumpa bilang unang Pangulo ng Malayang Republikang Pilipinas sa seremonya na ginanap sa Maynila. Sa panahong ito, ang lungsod ay nagbabangon mula sa matinding pinsala ng digmaan, partikular na Ulit-ulit na lang yung ano. Nora Honor. Amalia Puentes. Oh. Rosa Rosal. Ito yung ano no. Yung laging yung later on, laging lola na lang ang papel nito.
Siya pala yun. Ay, ito ba yung sa, ano, sa PCSO? Yung Rosa Rosal? Lu Salvador. Val Castelo. Kapitan Kidlat ang pocha. Anyway, yan lang po muna ang ating, ano. Ba't napunta tayo sa ganun, no? Yun lang, magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.